Napagawa namin yung kalye bago mag-eleksyon. Isa pang malaki, yung flood control. Ipag-iiganti ko ang tatay ko na kaibigan ko. Ba't di ka nalang sumama sa... Walay tayo. Hindi ko kakayanin mo yung mamamatay pa akong isang kaibigan. Ako nang bahala kay Tanggol. Nagtipon-tipon ang ilang kasamahan ng mga gerero. Habang nag-uusap, ibinunyag ng isa sa kanila na malaki ang pondong inilaan para sa flood control ng lungsod. Umabot umano ito sa 2 bilyon. Agad namang natuwa ang iba, nagkakislapan ang mga mata sa ideya ng malaking pera. Samantala, ipinakita na hawak-hawak pa rin nila Lucio si Ramon, walang malay at tila wala ng laban. Nasa kamay ng kalaban ang kapalaran ng patriarka ng Montenegro. Tumawag si Roberto kay Lucio. Mahigpit ang bilin niya, hawakan muna si Ramon dahil tiyak na lalabas si Tanggol para hanapin ang kanyang ama. Para kay Roberto, ito ang tamang pain upang mahulog si Tanggol sa kanilang bitag. Sa kabilang banda, kinausap ni Tanggol sina Paeng at Fatima. Buo ang loob niyang maghiganti para sa kanyang ama at mga kaibigang nadamay. Ngunit mariing sinabi ni Fatima na delikado lamang ang plano nito. Mas makabubuti raw kung sumama na si Tanggol sa kanila at umuwi na sa probinsya. Napaiyak si Tanggol at ipinaalala na kung hindi niya isasama ang kanyang mga kaibigan, baka sila pa ang madamay at lalo siyang hindi mapapatawad ng sarili. Hindi napigilan ni Enteng ang kanyang emosyon. Napaakap siya kay Tanggol, mangiyak-ngiyak, hindi makapaniwala na magkakahiwalay sila sa ganitong paraan. Sumagot si Tanggol, mariin ang tinig. Hindi raw niya kakayanin kung meron pa siyang madadamay na kaibigan, kung meron pang mamamatay dahil sa kanya. Sa kabilang dako, kinausap ni Divina ang mga pulis. Ipinahayag niyang siya na ang bahala kay Tanggol dahil malaki ang atraso nito sa kanya. Handa raw siyang tapusin ang laban kapag naihatid siya sa kinaroroonan ni Tanggol. Nang mabalitaan ito, agad nagbilin si Rigor sa mga tauhan na paparating si Divina. Pinayuhan niya ang mga pulis na lalong magdoble ingat at talasan ang mata sa bawat kilos ni Tanggol. Habang nakasakay sa bangka, napansin ni na Tanggol ang papalapit na si Divina. Pagdating nito, agad nagtanong si Tanggol kung paano ito nakalaya. Sumagot si Divina na siya ay napalaya na, ngunit hindi kumbinsido si Paeng. Napansin niya ang kakaibang kilos nito at nagduda na mukhang may palit-ulo na nagaganap. Sa kabuuan ng mga pangyayari, mas lalong tumindi ang laban at lumalim ang mga bitag na nakalatag laban kay Tanggol. Habang patuloy na hawak ni na Lucio at Roberto si Ramon bilang pain, malinaw na ginagamit nila ang sitwasyon upang hulihin at sirain ang buong Montenegro. Dan sa kabilang panig, pinili ni Tanggol ang landas ng paghihiganti at sakripisyo kahit alam niyang maaaring mawala ang mga kasama niya. Ang pagdating ni Divina ay nagbigay ng mas malaking panganib, dala ang posibilidad ng pagtataksil at palit-ulo. Sa puntong ito, nakaposisyon na ang magkabilang kampo para sa isa na namang madugong sagupaan at lalong naging malinaw na walang ligtas ang sinuman sa nagbabagang tunggalian. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panonood.